parokyano ng Saints Peter and Paul sa Bantayan Island sa Cebu, tumitingala sa langit, hindi lang para magdasal, pero para magpasalamat na rin sa nakamamanghang kisame ng kanilang simbahan. Na maihahalin tulad daw sa Sistine Chapel sa Vatican. Agaw pansin ang mga painting sa gitna ng kisame, ang paglalakad ni Jesus sa tubig at ang imahe ng kanilang mga patron, sina Saints Peter and Paul. Makikita rin dito ang buhay ni Jesucristo mula sa kanyang kapanganakan, huling hapunan o Last Supper, pagpapako sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa tanan nga church nga ako nakita mo ninindot ang sa Bantayan gyud. Ang mano-mano at matyagang nagpinta nito, ang mural artist na tubong Leyte na si Aris at ang kanyang mga kasamahan. As an artist, sinuhuli namin yung soul ng church. At the same time, makikita for the next generation, mga kids, makaka-idea na sila through Bible stories. Inumpisan daw nilang pagpipinta noon lamang Agosto at ang kanilang budget, donasyon ng mga parokyano. Pero para makatipid, imbes na bakal na scaffolding, kawayan ang kanilang ginamit. Yung pinaka-complicado na part, yung Last Supper, kasi human figures din eh. Tapos large scale yun. So hindi namin talaga siya ma-imagine kung ano yung itsura niya sa baba. Lapis ang ipinang-drawing nila ng layout o pattern sa kisame. At saka mano-mano itong pinintahan. Lampas 12 oras daw kada araw silang nakatingala matapos lang ang obra. Pag tinatanggal ng scaffolding, excited kami niyan. Wala lang bigla yung pagod. They really make good use of their talent for the greater glory of God. Gabi ng April 5, ang mga taga-Bayambang Pangasinan matyagaring nag-abang. Sa gabi kasing yon, ang ginawa nilang 51-meter high na statue of Saint Vincent Ferrer, idedeklara kung nasungkit nito ang Guinness World Record bilang tallest bamboo structure. After going through all the guidelines, maihahalin tulad daw ito sa 46 meters na Statue of Liberty sa New York at ang 38-meter high na Christ the Redeemer sa Brazil. March 2018, inumpisahan ang konstruksyon nito at ang teknolohiyang ginamit, 3D printing technology. Ang mga materyales na carbonized bamboo cladding, inangkat pa raw mula sa China at ang framework nito sa loob, bakal. Nung una, nung nag-ukay, medyo may problema. Pero ang pinakamalaking hurdle namin is, since yung design is made by the computer, tapos yung actual work is made by humans, so may medyo konting human errors na kailangan namin i-adjust at the end. Confident na ako matatapos, pero we are still praying for the World Guinness Record. Nakilala ng aming team ang nag-iisang babaeng trabahador, ang welder na si Milagros. Nung nalaman ko po na pang Guinness Book of Record, sabi ko po, tatapusin ko po tong project na po to. Isa siya sa mga gumawa ng ulo ng estatwa ni San Vicente Ferrer na inabot lang naman daw ng halos 4 na buwan. Pati nga nung kinabit namin yung ulo, hindi lang ako yung napapaluha eh. Lahat ng workers dito lumuluha. Parang yun na yung namin price namin for the hard work na ginawa namin. Sa araw ng announcement, alas 7 pa lang ng umaga, kinilatis at sinukat na ang estatwa. Makakamit nga kaya ng estatwang ito ang Guinness World Record at mahigitan ang mga tanyag na Statue of Liberty ng Amerika at ng Christ the Redeemer sa Brazil. Hindi siya nagpapakita ng favorable response. Sobrang worried din ako kasi ang daming nag-aabang nito buong Bayambang. this is actually unique because it's the first time that somebody is attempting to break or create a record for the tallest bamboo sculpture. And I've checked, it's all bamboo, but the height is something that has to clear. That's something I will let you know in the evening then. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang mga Bayambanggenyo para sa opisyal na anunsyo ng kawani mula Guinness. Masungkit nga kaya nila ang inaasam-asam na world record. After going through all the guidelines, I'm very happy to say that you have broken the record and this is the world's tallest bamboo sculpture.
Dito naman sa Macabebe, Pampanga, agaw pansin ang kanilang Stations of the Cross. Ang mga estatwa kasi rito, humihinga. Ito ang kanilang Human Stations of the Cross. Nagsimula ito noong 1975. Pagsimula ng prosesyon hanggang matapos na walang galawan. Parang nagpipinitensya na rin. Ang mga kasali, 2 oras na walang galawan. Usually, ang prosesyon naglalast lang siya ng 1 hour before. Pero ngayon dahil may statwang mabiit tapos madaming tao, ang prosesyon namin would last around 2 to 2.5 hours. Ang nakita po namin, parang dumami po yung mga dayong pumupunta dito. Nakakapanglabot talaga. Siyempre live sila, no? Mga tao talaga nakikita mo. Si Jonathan, taon-taon nang namamanata bilang isa sa mga Hudyo o yung mga nagpakasakit kay Jesucristo sa 12th Station of the Cross. Dinadalangin daw kasi ni Jonathan na magkaanak siya at matapos ang 8 taong pagpepenitensya, nito lang Oktubre, biniyayaan din si Jonathan sa wakas ng supling. Sabi nila, ba't di mo i-try na manata? Noong unang 1 taon, parang wala yata, sabi ko. Tinry ko ulit, nabuntis nga yung asawa ko, pasalamat pa rin ako. Pero kung meron man daw pinakahirap sa kanila, walang iba kundi ang gumaganap na Jesucristo na si Francis. Dahil namatay si Jesus sa istasyong nakatoka kay Francis, 2 oras siyang parang nakapako sa krus. Nakakangawit sa totoo lang. Minsan gusto kong bumaba sa sakit ng pangangalay. Pero panatay para matupad yung mga kahilingan sa kanya. Tinitiis na ako yung naging Jesus Christ dito sa amin. This is one way of showing their faith and repentance. Kasi itong mga taong to, ginagawa nila to, hindi dahil binabayaran sila. Sa mga naghahanap naman ng mapapasyalan ngayong Holy Week, punta na sa tinaguriang mini Boracay ng Occidental Mindoro, ang Inasakan Beach. Kailangan lang magbangka mula sa bayan ng San Jose. Matapos ang 1.5 oras, bubungad ang napakagandang Inasakan Beach. Pinong-pino ang buhangin. At ang dagat, malakristal. Since 1991 ay may dati itong beach. Aba, hindi nakakapasok dito ang mga local, puro foreigner lang. Ang Inasakan nagmula sa salitang Bisaya na ginasakaan na ang ibig sabihin, lugar na inaakyatan. Tulad ng panahon ng mga insect, kailangan nilang umakyat doon para sila ay makapagpalit ng kanilang mga kalakal. Ipinagmamalaki rin nila rito ang Minanga Cove. Exciting kasi even though kahit taga dito ako sa San Jose, ay meron pa talagang mas magandang lugar na mapupuntahan dito. Sa mga gusto namang mag-snorkeling at scuba diving, pwedeng puntahan ang Bahura Reef. Pero bukod sa magagandang pasyalan, ang simbahan ng Santissima Trinidad sa isla ng Ilin may kwento raw na himala. Taong 2013, sa litrato ng Santissima Trinidad, meron daw aparisyon ni Birheng Maria. At sa iisang araw, ang aparisyon daw na yon nagpalipat-lipat pa ng pwesto. Hindi lang po sa akin nagpakita uli. Yan ang commentator. Maraming nakakita. Dahil yan si Mama Mary, bawat namin simbaga, iba-iba ang anyo. May nakangiti siya, may nalulungkot siya, may lumuluha siya. Naniniwala man kayo o hindi, ngayong Kwaresma, huwag lang bakasyon ang atupagin. Gamitin din ang espesyal na panahong ito para palalimin pa ang pananampalataya. Sa pista ng Immaculada Concepcion o Immaculate Conception, ang kampana ng katedral sa bayan ng Ozamis sa Misamis Occidental, maaga pa lang nanggigising na. Inaanyayahan ang lahat na magsimba at magsaya dahil makalipas ang mahigit 4 na dekada, uuwi na sa Ozamis ang kanilang nawawalang patron, ang Birhen sa Kota. Dito sa Katedral ng Ozamis, dating nakalagak ang pinaniniwalaang milagrosong birhen. Pero taong 1975, misteryoso itong nawala. Hinanap po ba yun? No, we have to remember that it was still martial law, right? This is not to denigrate the times, but you know, in martial law, anything may happen or can happen. Kaya ang mga deboto, nagkakasya na muna sa nakaukit na imaheng ito sa Kota Shrine. Pero muli silang nabuhayan ng loob nung sa ginanap kamakailan na Art and Antique Exhibit sa Makati. May nakita
ipinakitang imahen na kamukha ng nawawalang birhen. Paniniwala ng mga deboto, ito raw ang Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi, ang birhen sa kota ng Ozamis. Si Jeremy, kumbinsido na ito nga ang 42 taon na nilang hinahanap na birhen. Kinuha ko yung picture andun sa altar namin. Tapos kinumpare ko dun sa nakita ko sa Facebook. Kamukhang-kamukha talaga siya. Gayon din ang paniniwala ng dating sakristan na huling naglinis ng imahe bago ito nawala. Mayroon pa ako dyan sa wall. Siyempre, pinakuan mo rin yung likod ng birhen para maitali yung tie wire. Ang kasalukuyang nagmamay-ari ng imahe, si JV Esposo, antique dealer at may-ari ng antique shop sa Pasig. Nabili niya raw ang imahen sa auction ng mga antigo sa Maynila. Sabi ko, napakaganda naman itong imaheng to. Hindi ako nag-atubiling na kunin. At first glance, parang napamahal ako. It was my first time to see something like this na ang imahe ay parang lumulutang sa langit. At ang kanyang mukha ay parang nangungusap. When I got it, alam mo, sa totoo lang, nagkasakit ako. Para makumpirma ang kanilang hinala, pinalipad namin ng Maynila ang mga debotong sina Jeremy at Tivo. Unang kita pa lang nila sa birhen, agad nila itong hinalikan sa paa at naging emosyonal na sila. Si JV nangako na ibabalik ang imahen sa Ozamis, tahan ng Immaculada Concepcion sa December 8. Bilang paghahanda sa pag-uwi ng birhen, agad itong pinarestore ni JV. Inayos ang pintura ng ilang parte nito. Yung mga konting bakbak lang niya, yun po ang re-restore natin. Yung mga original niya, hindi na po natin gagalawin. Pinalitan din ang ulo ng ahas sa paanan ng birhen. Ito yung unang nakalagay dito, yung nabili ko siya. So, hindi siya angkop dun sa itsura ng ating birhen, sa original niyang picture. Pinalitan natin ng yung tamang hugis, saka yung size niya. Isang araw bago ang nakatakdang pagbabalik ng birhen doon, ang mga deboto hindi na magkamayaw. Susuotin namin ito bukas sa pagsasalubong namin sa pagbalik ng aming mahal na ina. Ang parte namang ito ng simbahan, nagmistulang flower shop sa dami ng bulaklak na gagamitin pandekorasyon sa altar. Ang punong abala sa lahat ng paghahanda, si Jeremy. Labor of love po lahat sa paghahanda ng pagdating ng mahal na birhen po. Abala rin ang bawat barangay sa pagpapalamuti ng kanilang mga karosa na gagamitin sa Novena Mass at prosesyon. Naabutan naming abala na rin ang dating sakristan na si Tivo. Big event ito eh. Excited yung mga tao, kami dito sa parokya. Samantala dito sa Maynila, sina JV at ang kanyang pamilya nakagayak na para sa kanilang flight papuntang Ozamis. Masaya na makakauwi na siya. At the same time, malungkot kasi parang may separation anxiety eh. Ang birhen, meron ding sariling ticket. Isinakay sa trolley, papasok sa boarding gate. Pagdating sa loob ng eroplano, sinubukang ilagay ang birhen sa isa sa mga upuan. Pero dahil hindi nagkasya, inilagay na lang ito sa front row ng eroplano. Ang hindi alam ni JV, nakaabang na ang mga deboto sa kanilang pagdating. Ang tagal na nawala dito. So ngayon, babalik na. Happy talaga kami. The dream before po, naging come true po ngayon. Kalipas ang mahigit 4 na dekada, ang birhen muling nasilayan ng mga tiga-Ozamis. Hindi ko ina-expect na ganun ka-overwhelming ang pagtanggap sa pagbabalik ng mahal na birhen. Viva Berhen sa kota! Viva Berhen sa kota! Magampo kita! Ang imahen na tinatayang 222 years na ang tanda, inilagay sa glass case at dinala sa Kota Shrine.
ang biyahe ng Birhen. Nagmistulang prosesyon. Sinabayan kasi ito ng daan-daang mga naglalakad na deboto. May mga naghahagis pa ng bimpo at panyo. Umaasa na maambunan ng milagro. Hanggang ang Birhen sa kota na ibalik na rin sa wakas sa kanyang orihinal na tahanan, ang Immaculate Conception Cathedral Parish. Pinasalamatan din ng mga Ozamiznon si JV. Pumirma rin si JV ng kasunduan na kahit siya ang may-ari ng imahen, hindi niya ito maaaring kunin sa Ozamis. Hindi ko kasi ma-describe ang nararamdaman ko. Ma-recognize ka as adopted son ng Ozamis. Masayang masaya. Hopefully makabalik ako soon. Ang ating programa, binigyan din ng pagkilala. Pagsapit ng gabi, isinagawa ang prosesyon. Ang mga kalsada nagliwanag dahil sa mga kandila. Nakilala namin si Tatay Mayolito, nananabik na makita ang Birhen. Hindi na pala siya nakakapagsalita dahil sa cancer. Ang buong pamilya ni Tatay, deboto ng Birhen. Doon kami nagsisimba tuwing linggo, doon sa kuta. Taong 2004, nung na-diagnose daw siyang may colon cancer. Kahit pa na-operahan si Tatay para tanggalin ang kanyang colon, kumalat pa rin ang cancer sa kanyang katawan. Isa lang talaga pinagdadasal niya na sana gumaling siya. Pero nung napanood daw ni Tatay Mayolito dito sa ating programa na uuwi na ang Birhen, nabuhayan siya ng loob. Nanluha siya sa nakita niya sa Jessica Soho, kaya nga inaabangan talaga niya yung pagdating ng Birhen sa kuta. Ano yung pakiramdam po tayo na nakalapit po kayo sa Birhen? Gaan daw yan lang sa mga... Nagaan po. Ano yung pinalangin niyo po tayo? Iyaan po mo kami makasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Samantala, para masigurong mananatiling ligtas ang antigong imahen, napagdesisyonan ng simbahan na ito na ang huling prosesyon para sa kanya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.